Pindalawang bituin ng kanyang korona, dakilang tanda, ikaw o Maria, kahanga-hanga ang iyong tagumpay. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong inalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasama ka namin, ipinabubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugdok
sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kalinis-linisang mahal na Birheng Ina ng anak mong mahal ay iyong inaakyat, taglay ang kaluluwa at katawan sa kalangitan. Sa pagsasaloob namin ng mga bagay sa kaitaasan, pagindapatin mong kami ay makasalo sa kaluwalhatian ng Birheng Ina naming mahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaban ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda, isang babaeng nararamta ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napapasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit, at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Samantalang sa kanan mo, nakatayo yaong reyna, palamuti gintong lantay sa damit na suot niya. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda.
O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin. Ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin. Siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak, na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay para sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kaniya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya at darating ang wakas. Pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-huliang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Mga anghel ay masaya nang iakyat si Maria sa langit nga maligaya. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kaniyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae
at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salin lahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanyang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Maupo muna po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati naman ang katabi ng magandang umaga. Magandang umaga po. Araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon, at araw ng Pong Jesus Nazareno. Kaya bigyang pugay muna natin ang mahal na Senyor. Pag-aakyat sa langit. Ito pong kapistahang ito ay nagmula pa sa ating Santo Papa Pio XII, Pius XII, no? At ito ay nagmula pa noong 1950. Ang katuruan ng simbahang ito ay tumutukoy kay Maria na iniakyat sa langit, buong kaluluwa at buong katawan. At gaya ng ating ipinagdiriwang, ito ang mga aral na nais ituro sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Kung paano, tulad ni Maria, tayo ay makaakyat sa langit. Sabihin nyo nga po, pag-akyat sa langit. Pakitanong nga ang katabi mo, gusto mo bang umakyat sa langit? Anong sagot? Sabihin mo, mauna ka. Dalawang bagay ang ating pagninilayan kung paano tayo makakaakyat sa langit. At maaring tignan mo na rin, sa edad mo ngayon, meron ka ba nitong dalawang bagay na ito? At tignan mo, tanungin ang sarili, itong dalawang bagay na ito, taglay mo ba para ikaw ay makaakyat sa langit? Una, dinala ni Maria ang Diyos sa kanyang buhay. Para makaakyat sa langit, dalhin ang Diyos sa buhay. Literal nating narinig sa kwento ng Ebanghelyo
kung paano naggagalaw sa galak ang sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth nang minsang bisitahin siya ni Maria. Kaya naman, buong galak na sinabi ni Elizabeth kay Maria, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Ibig sabihin, noong mga panahong iyon, nang bisitahin ni Maria ang kanyang pinsang si Elizabeth, siya ay nagdadalang tao. Sino ang kanyang nasa sinapupunan? Hello? Sino? Si Jesus. Sino bang nanay ni Jesus? Sino nagdalang tao kay Jesus? Si Maria, di ba? Si Maria, nagdalang tao. Nasa sinapupunan niya si Jesus. At si Jesus, hindi lang tao. Si Jesus ay Diyos. Kaya masasabi natin si Maria, hindi lang nagdalang tao, kundi nagdalang Diyos. Nagdalang Diyos. Si Maria, dinala si Jesus, hindi lang sa kanyang sinapupunan, kundi dinala niya si Jesus sa kanyang buhay. Si Maria, nang bisitahin ang kanyang pinsang si Elizabeth, dala si Jesus. Kaya nga, ang naging hatid ni Maria kay Elizabeth ay galak, tuwa. Ganyan ang taong may dala sa Diyos o dala-dala ang Diyos. Ganyan ang taong bit-bit at hatid ang Diyos. Nagdadala at ang hatid ay galak. Kaya magandang tanungin ng ating sarili, dala ko ba ang Diyos? Dala ko ba ang Diyos? Hatid ko ba ay Diyos? Para malaman mo kung Diyos ang hatid mo at Diyos ang dinadala mo, dapat ikaw ay may dalang galak. Ikaw ay may dalang tuwa. Kapag hindi ganyan ang dala mo, hindi Diyos ang bitbit mo. Ha? Magandang tignan yan, no? Yung kapag umuuwi ka sa bahay ninyo, natatakot ang mga anak mo. Oh, kasi ayan na naman ang nanay ko, magbubunganga na naman. Ha? Pag ganyan ang dala mo, hindi Diyos ang bitbit mo. No? Mamaya, uuwi ka. Galing ka ng Quiapo, Biyernes, nagdebosyon ka pa. Pag uwi mo ba, dala mo ang Poong Jesus Nazareno? O baka mamaya, paglabas mo pa lang, nagmumura ka na. Kaya magandang paalala sa sarili, di ba? O, kasisimba mo pa lang. O, kadidebosyon mo pa lang. O, pumila ka pa sa pahalik. Pero paglabas mo, ang hatid mo, ano? Gulo. Ang hatid mo, ano? Chismis. Ang hatid mo, ano? Away. Oh, maganda yung mga lingkod natin dito, no? Ano bang hatid ninyo? Hello. Masaya ba yung tao pag dumadating ka? Opo agad, oh. Bakit tinanong mo ba sila kung masaya sila, no? Kaya magandang tignan minsan, no? Ano bang hatid ko? Kapag ang tao hindi nagagalak, kapag ikaw ay dumadating, baka siguro hindi mo dala ang Diyos. Ay, hindi ko alam kung anong dala mo. Hindi ko alam kung anong bitbit mo. Pero si Maria, nakaakyat ng langit dahil dinala ang Diyos sa kanyang buhay at hinatid ang Diyos sa tao. Yan ang una. Para makaakyat ng langit, dalhin ang Diyos
sa buhay. Sabihin nyo nga po ninyo, dalhin ang Diyos sa buhay. Pangalawa, para tulad ni Maria, tayo rin ay makaakyat sa langit. Si Maria, sinunod ang Diyos buong buhay. Sabihin nga po ninyo, sundin ang Diyos buong buhay. Si Maria, kahit hindi naiintindihan ang plano ng Diyos, ang binalita ng anghel na siya'y magiging ina ng Diyos, sinunod niya ang Diyos. Sinunod niya ang plano ng Diyos. Taliwas ito sa inilalarawan ng pangalawang pagbasa. Taliwas ito dahil ang nilalarawan sa atin ng ikalawang pagbasa ay ang pagsuway ng tao. Kaya nagkaroon ng kamatayan at kasalanan dahil sa pagsuway ng tao. Sino ang unang sumuway sa Diyos? Si Eva at Adan. Kaya nga, tuwing tayo ay sumusuway sa Diyos, tuwing hindi natin sinusunod ang Diyos, tayo ay nagkakasala. Tayo ay napapalayo sa Diyos. Yan ang hindi nagawa ni Maria. Buong buhay niya, sinunod niya ang Diyos. Buong buhay niya, tinupad niya ang plano ng Diyos. Kaya nga, ang katuparan ng pagdala sa Diyos sa ating buhay, nakikita kong sinusunod natin ang Diyos. Maaring nagsisimba ka, maaring nagdadasal, namamanata, nagro-rosaryo, nag-aantanda, o pumipila sa pahalik, pero walang silbi ang mga yan kung hindi ka sumusunod sa Diyos. Walang silbi ang pagsisimba kung sa labas ikaw ay manloloko. Hello, sa mga nanloloko. Walang silbi ang pagdedebosyon at pagpunta sa Quiapo kung paglabas at pagkatapos ng Biyernes, ikaw ay magnanakaw. Hello, pakitingnan yung katabi mo, baka dinudukutan ka na. Ha? Hindi ganun. Hindi ka makakaakyat ng langit kung puro ka lang dasal. Kung puro ka lang pagdedebosyon, kailangan may pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, dalawang bagay lang ang titignan mo, ang susuriin mo sa sarili at susundin para makaakyat ng langit. Tulad ni Maria, dinala ang Diyos sa kanyang buhay. At tulad ni Maria, sinunod ang Diyos buong buhay. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao,
at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, iniakyat ang katawan at kaluluwa sa kaluwalhatian. Nagniningning si Maria bilang isang dakilang tanda ng ating walang hanggang hinaharap bilang simbahan. Bilang mga mananampalatayang patuloy pa ring naglalakbay patungo sa kaharian ng langit, ihatid nating kasama ni Maria ang ating mga panalangin sa Diyos na ating Ama. Sa bawat panalangin, ang ating sasambitin, pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Bilang isang simbahan, naway asamin natin ang muling pagkabuhay na ipinangako ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga namumuno sa mundo, naway maging mga kasangkapan ng kapayapaan sa mga bansa. Manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga Kristiyano, naway makatagpo ng pagkakaisa sa paglapit kay Maria, ang abang lingkod na itinaas sa kaluwalhatian. Manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makabanaag ng pag-asa sa kaluwalhatian ni Maria. Manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga patay, naway muling mabuhay kasama ni Kristo at magdiwang na kasama ni Birheng Maria at ng mga santo. Manalangin tayo. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Panginoon ng langit at lupa, nakararating sa iyo ang aming mga panalangin sa tulong ng aming niluwalhating Ina, ang unang mananampalatayang nakibahagi sa kaluwalhatian ng kanyang matagumpay na anak na si Jesucristo na nabubuhay nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Handog ng bayang iyong ginigiliw, ang alak at tinapay, idalangin pabanalin ng Ama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Diyos ay iyong kaisa. Bukod kang pinagpala sa baba ng anak ni Eva. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito naway makaakyat sa iyo at bilang katugunan sa pagdalangin ng mahal na Birheng iniakyat sa langit,
Ang aming kaloobang nag-aalab sa ningas ng pag-ibig ay lubos nawang pumailanlang sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong iniakyat ang mahal na Birhen sa langit, ang pasimulat larawan ng laan mong masapit, ng tanging sambayanang sa iyo'y nananalig, may pag-asa't kasiyahan kaming sa iyo'y papalapit. Di mo pinabayaang dumanas ng pagkaagnas, ang nagsilang at nag-aruga sa iyong bumubuhay na anak, nung siya'y maging di na iba sa aming lahat, upang kami ay hatian sa kanyang buhay na ganap. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang
ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin nang napagsaluhan ang banal na pakikinabang, ipagkaloob mong kami ay maluwalhating makarating sa pagkabuhay, pakundangan sa pagdalangin na mahal na Birheng Mariang iniakyat sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Babasbasan po namin kayo ni Father Frank. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahen, dasalan, upang patuloy kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin, tapat sa iyo, ng aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Birhen ng buena hora, namamagitan sa lahat ng oras, kabigatian ng aming buhay, pinapawi mong tunay. Mahal na Birhen ng buena hora, namamagitan kay Hesu Kristo, kaligtasan ang aming dalangin, kaluway nalisayin. Ave Maria, Ave Maria, Nuestra Señora de la Buena Hora. Ave Maria, oh Ave Maria, Nuestra Señora de la Buena Hora. Mahal na Birhen ng buena hora, aming aran ng katapatan,
aming tanggulan sa kagipitan, sa lahat ng oras kami samahan. Mahal na Birhen ng Buena Hora, mahal na Reyna ng langit at lupa, Ina ni Cristo, Jesus Nazareno, patron ng yato, gabay ng deboto. Ave Maria, Ave Maria, Nuestra Señora de la Buena Hora. Ave Maria, oh Ave Maria, Nuestra Señora de la Buena Hora.